So ito na nga yung bago sa Sniper 155R ni Yamaha. Yung ABS na features nito. Wow! Pero, let's go! So yun na nga no, mga kabong ano. So for today's vlog, Sniper 155R, I'm sure ako marami nag-aabang nito dahil inirelease na nga ni Honda yung kanilang Winner X na dito sa Sniper. So si Sniper naman, o si Yamaha naman, yung naglabas ng Sniper R ng 2024 version. Balita ko nga may ABS to, pero tingnan natin kung both ABS ba yun or single channel lang. Tara, samahan nyo ako. So, yun na nga no, mga kabong ano. So, for today's vlog, Sniper 155R. I'm sure ako ang dami nag-aabang nito dahil ano ba yung kaibahan nito dun sa standard. And then, balita ko nga naka-ABS na to. Check natin kung single channel or dual channel yung ABS nito. At syempre, si Honda nga naman naglabas ng Winner X. So, panapat dito. Tingnan natin kung talagang tatapatan ba talaga ng Winner X ito. Bago yan, samahan niyo muna ako sa vlog na to. Alright? So ay mga kaibigan po, riding perspective, 5'8 po yung height ko. Tingnan natin kung sasakay natin, ano? Ayan. So typically, nakabend ng konti ating tuhod and flat-footed tayo both sa kaliwat kanan ating mga paa. So yun yung riding stand natin. Aggressive of course, syempre underbone nito. So yung feeling niya, well, kung meron nga nito, I'm sure, you know the feeling. Ang ganda. Wow! At ang isang ito, equipped ng VBA o Variable Valve Actuation na kung saan mamimaintain nito yung power and torque. Once nag-reach ka ng 7,000 RPM, bibigyan ka pa rin ito ng smooth na takbo. Para ma-compensate yung sinasabi ng dual overhead cams dahil ang isang ito ay single overhead cams. So yung VBA yung sagot nito pagdating sa pangdulo. Yung Sniper 155 nga pala ay merong charging socket. Bibilang ka lang dito ng adapter. Yan. Of course, keyless na yung kanyang ignition system. Then yung kanyang brake caliper ay 2-pot na compared dun sa standard. Isa pa sa binago ng Yamaha dito, yung kanyang cowling dito sa harapan, ano? Meron itong butas na sa mga korting M. I don't know kung kinalaman sa aerodynamics, pero meron siyang butas dito sa part na to ng kanyang cowling fairing sa taas. At ang Sniper 155R ay equipped ng assist and clipper clutch. Ibig sabihin nito, iwas ungot kapag magda-downshift ka, smooth lang yung pag-downshift mo. At ang dashboard dito ay full LCD. Makikita mo dito yung mga indicator ng ABS, check engine, high-low, key sensor, engine temperature, gear indicator, trip 1, trip 2, trip F, orasan, siyempre kailangan mo pag malilate ka, and then fuel consumption, then average fuel consumption. So ito yung kanyang dashboard ng Sniper 155R. Then tingnan naman natin dito sa part na to, meron tong hazard button, yan, nakikita nyo naman. Then push button dito, start button. By the way, meron nga pala itong passer light, high-low, signal light, and then yung busina. So ang isang ito ay dual pot caliper na yung kanyang braking system at napakalaki ng kanyang disc brake. Siyempre may ABS dito na mechanism, and then naka-mags. At ang pull tank nga pala nito ay 5.4 yung kanyang pull tank, which is decent na yun pag sa mga long ride nyo. Pagas ka na lang pabalik, of course. So yun, nakikita mo, ma-observe ito yung person, ano? Sa personal talaga, matte black yung finish niya dito. And then, sticker is glossy.
Ito, glossy to yung part na to. Merong BVA, valve actuation sticker. Then yung sniper niya, parang 3D siya na hati, ano? Para siya may winglet dito. And then merong fuel injected. May logo dito ng sticker ng Yamaha. And then dito sa part na to, sticker din to. Diaseal, 6-speed. Yung kanyang nakalagay rito. And then sa part na to naman, malalaman mong 155R to dahil nga, obviously, mayroong sticker dito na 155R. So, yun yung design niya, no? Pati yung upuan, complement, pati yung stitch ng puting sinulid. Pagka pinag-isipan talaga ng Yamaha talaga yung design na to. Pagdating naman sa kanyang gulong, 90 by 80 yung sukat nito by 17, naka-tubeless na IRC yung brand na inilagay dito ng gulong ng Yamaha. While sa likod naman, 120 by 70 by 17, naka-mags, and then of course, tubeless na rin. Ito ay naka full LED na yung kanyang lighting system. Ito yung high, ito yung low, ito yung park light niya. Ayan. Yung harapan na lighting system niya ay naka full LED, while dito naman, bulb type naman yung kanyang signal light. Ang worry ko lang dito kapag, well, pag may sumaangkas o sumisingit ka, maaari itong, of course, tamaan. Madaling ma-wear and tear yan. Yung tail light at brake light niya, ayan, LED, napakaangas. Maliit lang siya, no? Pero, for sure ito sa gabi, maliwanag ito dahil ang ganda ng positioning ng tail light at brake light niya, yung mas malapit, sa malayo. So, as part ng kanyang sporty look, may ample of space pa rito sa part na to para dun sa tuhod mo pag ikaw nakasakay. Yan. Kahit matangkad ka, hindi tatama rito yung tuhod mo dahil mahaba pa yung part na yan. So ito na nga yung bago sa Sniper 155R ni Yamaha, yung ABS na features ito. Pero may catch ito, single channel lang na ABS. Ibig sabihin nun, front lang yung kanyang ABS capability. Pero yung likod, naka-disc brake. So ano ba ang hanapin natin doon sa Sniper 155R? Sporty mode, yung sporty yung datingan niya. May assistant slipper clutch, may ABS na, yun nga lang, syempre front lang. Fuel injected, LED, naka-LCD yung kanyang panel, naka-mags, nag-BBA pa, parang lahat ng technology yata nilagay na rin dito ni Yamaha para dun sa underbone na competition na tinatawag sa motorcycle market ngayon. So kung ikaw ang tatanungin, would you prepare itong Sniper 155R or doon sa other brand na sinasabi nilang underbone king or king of underbone o anumang king yan na tinatawag sa motorcycle market ngayon? Comment down below. At of course, may magtatanong sa inyo magkano yung presyo sa cash price at down payment sa hulugan. Meron tayong 147,400 sa cash price, 3 years na rehistro niyan, including na lahat, and then 15,200 yung down payment, 6,895 yung kanyang monthly sa 3 years, may 200 na rebates. So para sa akin, stand out yung color gold na brake caliper nito, ang brand ay Nissin. Yan. Compliment dun sa all the black dito, parang kitang-kita talaga yung kanyang brake caliper. Sa harapan, ganun din, color gold. Pero walang nakalagay na Nissin, walang brand. Pero two-pot caliper yan. Nagustuhan ko din yung innovation nito ng Yamaha, na merong metal na parang stopper siya na parang hindi dumikit dito sa makina yung sapatos mo o yung paa mo, yung chinelas mo. Kung naka-chinelas ka lang, at least merong stopper dito. Welcome innovation to sa nagayahin ng iba. Yung observation ko sa motor na to, slick yung kanyang harapan, and then balance naman din yung yung sa may likuran niya, Parang complement yung slick siya compare sa sa mga ibang competitors niya. And then complement yung likod niya, and then syempre yung gulong nakaka-add on niya sa ganda ng stability sa kalsada. Of course, in the way it looks, maganda rin.
So parang ito nasa gitna to ng Winner X saka Raider 150 Itong Sniper 155R na to. At yung mga nagsasabi nga na naguguluhan sila o nalilito sila anong underbone yung kanilang pipiliin. I'm sure ako yung mga naguguluhan naman at nalilito, ito yung mga usually tight budget o walang pambili ng underbone na pangarap nila. Dahil una-una kung may pera ka nga naman talaga, pwede kang bumili ng Winner X, Raider 150 Fi, well, yung Sniper 150R na bago ngayon na features natin. So, that way hindi ka malilito kasi yung mga brand na yan, goods na goods talaga yan, kahit anong mapili mo dyan. And of course, depende rin naman yan sa usage mo. Si Yamaha, it caters yung kanyang technology, di ba? Si Raider, yung power niya. And then si Winner X, yung affordability at availability ng pyesa. Nasa sayo yan kung ano yung gusto mo. But piece of advice lang kung anumang motor ang kukunin mo yan, make sure lang doon ka sa 3S shop or may malapit na tindahan dahil pinag-usapan pa din yung aftercare, hindi lang naman yan brand new yan for life, nag-wear and tear yan. At least yung aftercare, pagbibili ng pyesa, yung service, malapit lang sa inyo. Kung anumang brand ang mapili mo dyan. Alright? At yun na nga, kung nagustuhan mo yung content for today, consider to subscribe and hit that notification bell para notify sa mga future uploads natin sa mga up and coming na mga motor na ilalabas sa market ngayon. So yun lang, see you in the next video.